ako'y dumating na galing sa aming pinuntahan. Nasugal-sugal na sabi ko sa inyo kaninang umaga. So ngayon, ang lulutuin ko is simple lang. Very simple, mushroom. Kasi parang masira na yung mushroom ko. Bago masira, lutuin ko before it will be rotten. Then, mayroon tayong white onion. Mayroon tayong ito, broccoli, and isang piraso na ito kasi may sobra sa salad ng asawa ko na na-slice ko. Nilagay ko na lang dyan, sayang naman ibalik pa. And then, may carrots. Yun lang, carrots. So, yun na lang guys. That's my dishes today. Yun lang ang aking ulam. Ayan. Pero yung asawa ko nagluto na ng kanyang chicken. Look at the chicken. Fried chicken niya. Ayan. But I will add some of his chicken to. Ayan. Fried chicken yan siya kasi hindi yan siya mahilig sa gulay na luto. Gusto niya ng gulay. Salad lang talaga. So, iwan saan ko ito ilagay. Parang ang hirap. Ganyan. It's like very hard. Okay, ganyan. Okay. So, dito na tayo sa olive oil. Madali lang magluto, guys. Ng mga simple na luto. Pero healthy siya, guys. Diba? Huwag na tayo dun sa mga maraming dekorasyon. Magasto na. Hindi pa healthy. Okay. My favorite luwag is this. So, sa awa ng Diyos, guys, nanalo naman ako ng konti. So, ipalipad natin yan doon sa may nangailangan. Na agaw buhay, guys. Agaw buhay. Walang pera. So, ito na. White onion. See? White onion. Right, nilipad. That's what I don't like. Give me my, because it's already 12 o'clock, yeah. It's already 12 o'clock. We have not even have our breakfast. I'm just late. I wear my apron kasi yung mga, ayan. Bakit kaya ito? Because there's ice. Oh my. Ayan, ilagay ko na itong mushroom, guys. Isang bowl siya pero liliit din ito kasing mushroom. Yan, gisa-gisa lang. Marami, niluto ko na lahat. Kasi liliit din naman yan. O, diba? Sa dami. Liliit yan, guys. Mamaya na yung gulay na iba. Ayan. So, ang ano niyan is oyster sauce only. Yan, oyster sauce. Nakabili na kami ng bagaw. Isang araw, di ba, yung oyster sauce ko, nilagyan ko na ng water kasi kinulang nga. So, yesterday, we bought this one. Big. So, mga 2 buwan na rin ito maubos o 3. Sarap ng fried chicken, no? So, ito na, ilagay natin. Ito din oyster sauce. Yun lang, din mushroom. That's my ulam for today, guys. Walang rice. No rice again. Yesterday, I don't have rice too. Today, no rice also. Reduce tayo ng 1 pound a day. Or kahit half pound lang. Lutuan muna natin yung mushroom. Marami ito kasi hanggang bukas ito, guys. Until tomorrow, I can eat this until tomorrow. Sarap pa yung mushroom. Especially the black mushroom, I like it. Remember when we were in the golden coral, we have a very nice mushroom, but we use the black mushroom. Ayan. Bango. Lagat. Ayan. Carrot.
A little water, maya, but not now. Later. See? Become small. There's a water already. Okay, may tubig na nga yung mushroom. The mushroom produces its own water. Yan. So, ganyan lang. Lutuin pa natin. Then we will put this oyster sauce a little. Kunti lang muna. Ayan. Kunti lang muna. Then we will put again later. Kaliit lang, di ba? Ang liit. Madali lang ito maluto. Mas madali pa yung ano. Lutuin ko muna ito ng mga 2 minutes before I will put the broccoli and wala naman na. Broccoli na lang pala. Masarap siya pag medyo lata-lata. Okay. So, ito na lang, oh. Then we're done. Everything is done. Very quick. Very quick yan, guys. Hindi yan pinaplano. I did not plan for my meal or dishes. Basta pagdating ko, gusto, o ano lang yung gusto kong kainin nyo, nalutuin ko. Ayan, kunti lang siya, ayan. Malinamnam, mushroom yan. Hindi na pala naghanda ako ng tubig, guys, ha? Pero hindi na need ang tubig. I don't need this anymore. Because the mushroom has its own water. Tikman natin yung ano, yung asin-asin niya. Kulang pa talaga. Black pepper. Kulang pa siya ng lasa. Black pepper. Pabukalon pa ng konti, ah. I will off first. Very, very good, guys. Ah, ang ganda ng mushroom ko. Di now, lagay na natin ito. Broccoli. Broccoli at ano? Isang pirasong cauliflower na sobra ng salad. Lagay ko na lang. Sayang naman eh, ano pa, itapon pa yun. So now, lagyan natin konti tubig siguro. Very konti lang talaga. Ayan. Para maluto yung broccoli. Then another this one. Add more because ano naman siya. Yan. Ang sarap nito. You say how fresh is that? And so beautiful to look at. Para akong buang. Yan. So ito na siya, guys. Mushroom, broccoli, carrots, and cauliflower. Sarap. A little water. Kunti lang tubig kasi. Sarap, oh. Tingnan nyo. Ganda ng tsura. Tingnan natin yung lasa. Kulang pa talaga. Dahan-dahan nang maglagay nito kasi maalat din naman.
So, okay na ito guys. Luto na siya. Very good talaga. Ayan. Okay, patayin na. At lipas sa kakain. So guys, gutom na kayo guys. Ito na ang sudan. Mag-rice tayo ng konti, half a cup. Half cup of yellow rice, then mushroom with broccoli and what is this? Cauliflower, carrots, and I have a fish. May fish ako na sobra kahapon na prito. Na trout plus chicken, fried chicken. Okay? So let's eat. Kinamay tayo. And I have my juice. Na ang juice ko ay ito na lang, wala na. Paubos na siya. So, it's time for me to make a fresh fruit juice na. Ayan. Ikaw, dito na. Basura na ito. Ito, fresh. So, bukas, fresh fruit juice na ang gagawin. Okay, kain na tayo, guys. Unang subo is broccoli for all of you. Crunchy. Carrot. I want a spoon. Parang gusto kong mag-spoon kasi yung mushroom ay basa-basa ba. So this is the mushroom. Sarap ng mushroom. Alam niyo guys, tahimik ako dahil iniisip ko naman yung mag-uopera na open surgery sa heart na pera. Yung ano niya kailangan is 920,000 sa hospital bills. Pero yung 920,000 pwede rin manghingi ng assistant sa WD at PCSO, kung mayroon pa bang PCSO, ewan ko. At mga LGU, pwede yun, lalo na, ngayon, election. Baka matulungan kasi, yung DSWD naman, chiki naman ibibigay nila diretso yan sa hospital. Ang problema lang yung 300,000 ba? Kasi yung 300,000 ang worth ng yung surgical
surgical instrument ng hihingi-hingi ng donation para doon sa iba din ang maglalakad doon sa DSWD at PCSO para sa hospital bills. Iba din naglalakad doon. Pero yung ano naman, iba din ang naglalakad nung 300,000 na para sa mga surgical instrument na gamitin kasi disposable yun. Hindi na rin magagamit ng ibang pasyente kung di siya lang talaga. Awa ko dahil mabait na bata. At 34 lang yata. Walang capacity yung yung nanay. Wala na rin siyang tatay. May asawa, dalawa. May teacher din yung asawa, pero siyempre, ano lang naman ang sweldo ng teacher, hindi kayanin yung mga milyon na child sa hospital, eh. Tapos yung asawa, hindi naman na hindi pa nagtitits mula nung na-admit sila. Hindi pa nga nasimulan yung surgery. Pagka marami kayong pera dun, Jade, bigyan nyo naman. Mayroon naman Gcash sila. Hindi naman sa akin diretso. Gcash mismo doon sa Facebook ko. Nandoon yung Gcash nila. Kasi nagsishare-share ko yung mga ano. Ay nako. Buti na nanalo din ako kanina. Yun ibigay ko na naman ulit. Dagdag. Sana kung may nakapakilin, nakarinig na mga ganun. Mga nag-sponsor ng mga ganun ba? Sana magtulungan. Para naman mabuksan na yung dibdib niya. Pag nalikom na yung 300,000, anytime buksan na yung heart niya. Kasi puputok na yung aneurysm niya. Buti nga may chance pa. Ang sama-sama sa loob naman, alam mo na ang tao may chance pang mabuhay. Tapos namatay lang dahil walang pera. Mga barkada, mga classmates yun, kumikilos lahat daw. Likom ng 300,000 para sa ano. Surgical equipment. Nagpadala ko kunti lang ako. Nung una, nagpadala ko ng pagka-admit talaga niya. Para naman may pira habang naghihintay ng surgery. Mayroon namang madukot. Kasi yung asawa, hindi naman libre yun eh. Hindi naman libre yun sa kain. Yung watcher. Eh, 3 sila doon dahil yung uncle niya daw doon na nga sa labas nakaupo. Kasi hindi naman pwede pumasok sa ospital. So, yun ang runner nila. Kasi yung misis, hindi naman pwedeng lumabas. Na magbili-bili ng kung ano hindi pwede. Gawa ng quarantine. So, silang dalawa na sa ospital. Tapos may isang uncle na doon sa labas. Natutulog sa bangkita. Sa labas ng ospital, may bench siguro doon na doon siya matulog. So, anytime ano ang kailangan ng mga pasyente sa loob, lalabas lang yung ano, yung misis ng pasyente. Sabihin yung uncle, ganito ang bilhin, ganito ang bilhin. So, yung uncle ang runner sa labas. Pero pagkatapos, ibigay lang yun. Kung anong nabili niya, ibigay niya doon sa nurse. So, yung nurse lang magbigay doon sa patient. So, need din, pakainin din yun, di ba? So, 3 sila. Need ng everyday. Hindi, yung pasyente, libre naman ang kain yun. Yung dalawa. Hindi. So, pag alis nila, pagpunta nila dito, nagpadala ko konti at yung ibang mga tao din. Nagbigay para sa ano, yung mga kain nila. Eh ngayon, after 1 week, ayan na, sinabi na ng hospital na ganito yung ano, yung gastos. Ang bill, ganito yung hospital bill na maaring gastusin. 920,000 plus ang 300,000 na kailangan agad. Ang 300,000 is kailangan agad para sa instrument ng surgery. Para masimulan na yung ano, open surgery.
Yun guys. Kanina nanalo naman ako. Baka ipadala ko ulit dagdag. Ay, kawawa. Nakalagay yun sa Facebook. Ako din ang share siya. Tapos binigay namin doon sa Facebook yung kanyang Gcash. Para diretso na sa kanila yung kwarta. Yung pera ba? Dagdag doon sa 300,000 plus. Kain pa everyday. Ano pa everyday? Estos. Nakahiga lang sa bangkita yung anak. Kasi government hospital yung heart center eh. Maliban kung mayaman ka, doon ka sa harap ng heart center, uupa ang watcher doon ng condominium. Paano uupa condominium? Wala nga pamasahe papunta doon. Ambulansya lang nga. Ambulansya lang nga, ayaw pa niya sumakay eh. Ngayon kasi isip niya wala talaga siyang pera. Pero yung mga barkada at mga friends, punta ka na ha. Iwa ka ng paraan. Pero nung sinabi na 920,000, plus 300,000 ng surgical equipment, taranta lahat. Sabi ko yung 920,000 kasi pwede naman yun. Hingi na nga assistance SWD at mga ibang charitable doon, institution. Tapos kung unahin na likom ng pera, makahintay naman yung heart center ng bayad kung DSWD ang magbayad sa kanila. Ang unahin mo talaga yung 300,000 lang talaga na para sa surgical equipment. Kung wala yun, hindi pabuksan. Diba? Kasi yung ating gobyerno kulang pa rin sa equipment ng mga ganon. So, sagot ngayon ng pasyente yung kanyang surgical equipment. Equipment ba yan? Ang pagtawag doon. So, maglikom pa ng pera para doon. Sabi ko nga sa kanila, punta ka sa mga kandidato. Hayaan nyo na yung DSWD na doon, sagot doon sa bills, hospital bills. Ang unahin talaga yung 300,000 sa mga kandidato. Sa mga negosyante ba? Kaliwan ko kung sana simulan na eh. Hindi rin ako makatulog. Bigyan lang tayong tingi-tingi. After surgery, bigyan pa yan ulit. Kahit siyempre after surgery, magpapagaling pa yan doon ng 1 buwan. Pagkain at mga saktong nutrisyon doon. Sana may makarinig na na may mga pera rin dyan na extra. Kahit $100, 100 or 50, 20, pwede na yung this. Pag na yun, di. Din? Tulong na din. Hirap magkasakit sa Pilipinas. Kahit PhilHealth natin, 20% lang deduction. Samantalang dito, PhilHealth ang Medicare dito is 80%. And the Medicare here is 100% free. Say for example, you go to the hospital and you're Medicare. Under Medicare, how much? 100% free or zero? Right now, it's probably 100. 100%. Wala silang babayaran. Used to be 80. Noon kasi 80. Kunyari, But now- kunyari 1 million. Kunyari 1,000.
Ang babayaran mo lang is 200. So, 20%. Ang bayaran mo ang 800. Sagot na yun ng insurance. Yung Medicare. Pero ngayon, noon yun 80-20. 80 ang libre, 20 ang ang bayaran mo. Pero ngayon, full. Full na. Walang babayaran, basta Medicare ka. Meron din sila dito guys, yung tawag na Medicaid. Mas lalo pa yon. Ang Medicaid nila dito, yung medyo mababa yung income. So, Medicaid, zero talaga yun. Mas yun. Mas malaki, diba? Mas, sa atin, iba. Mas 0% talaga yung Medicaid. Kaya lang, yung hospital mo, gobyerno. Pero yung Medicare, pwede kang mag-private. 100% pa rin free. Pati gamot dito guys, pag lumabas ka sa ospital dito, wala kang dalang gamot eh. Pick upin mo dun sa butika. Kasi yung doktor, nagtatype na yun, i-email lang yun sa butika, pick upin mo lang. Hindi kagaya sa atin na bit-bit natin yung resita. Tapos bili tayo sa labat kung wala tayong pangbili. Bit-bit ka lang ng bit-bit ng resita. Wala kang pambili. Dito hindi naman binibigay sa iyo yung the prescription, hindi na binibigay. Alam mo naman, sabahin naman nila kung anong gamot mo. Pero hindi mo madala yung resita. I-email lang yan ng doktor doon sa butik, sa drugstore na malapit sa bahay mo. O kung anong klaseng drugstore o pharmacy yung pinaka-convenient sa iyo. I-email lang yan, then ikaw, pick upin mo doon lahat na gamot. Wala kang babayaran. Sa atin, galing tayo sa ER. Sandamakmak ng resita natin, bilhin mo sa labas. Wala kang pambili, nga. Kasi kung sa hospital ka naman na, so mayroon din mga gamot sa hospital, libre, ito mostly talaga sa labas. Tapos kung doon ka naman sa butika, bibili, sa drugstore naman ng hospital, ang charge nila, so doble naman yung mahal ng gamot nila. Iwan, ba't ganun? Kami noon, pag nag-admit ang ina ko, may mga dala na kami, mga dextrose, mga IV, may mga dala na kami. Bahala na ng doktor, mag-rounds lang yan at mag-check up, may mga gamot kaming dala. Kasi yung mga kapatid ko is mga pharmacist din sila, may mga sariling drugstore. Alam na nila kung anong kailangan sa ER. So kami may baon na. Pag dinala namin yung nanay namin sa ospital, yung likod na sasakyan, puno na yan mga gamot-gamot. Naikiswali ka kami dun sa emergency. Kasi ayaw namin na mag-charge yung hospital sa amin ng doble sa gamot lang. Kaya amin yung gamot. Pero kung minsan mayroon din na sa kanila. Laboratory naman sa kanila at check-up. Kung minsan may gamot din pero bihira na. Yung mga pinapainom sa ina ko araw-araw, amin na yung dala namin yun. May dala kami. Kaya hindi kami natatamaan sa resita. Kunyari, magresita siyang ganon. Okay. So, hindi na kami bibili dahil sa sasakyan namin may dala na kami mga ganon. Mga IV, mga pang sa sugar, mga insulin, ganon-ganon dala na. Gamot. Kasi alam na naman ng natin kung ano ang needs. Na usually, maliban lang kung mayroong bagong sakit at bagong resita, yun. Magtitiis muna kami doon sa charges ng ospital. Sa kanilang medicine. Pero, pag walang bagong sakit na nadiskubre, yun pa rin naman eh. Kwento-kwento lang, naubos na. So, half cup of rice. Okay. Okay yun. Do you like the mushroom? Good, right? I had to put some soy sauce and oyster sauce on it.
nilagyan niya ulit ng soy sauce kasi maalat siya magtimpla. Maasin siya ako hindi. Kaya, yung ano ko, yung luto ko na mushroom, nagustuhan niya. Pero nilagyan niya ng soy sauce. Dagdag. Kaya yung kidney niya may sira. Kaya puro siya asin. Kung makakain ito ng chips, alam mo, parang bata. Kain ng chips, yung chips ang daming asin. Iwan ko ng chips na yan. Siguro kakain ako once in a year. Tikim-tikim ko minsan kung kumakain siya na naman. Piknet lang ko sa iya. Oh guys, kanyan talaga guys. So ang hirap. Ang hirap talaga. Okay, G's of Japan. Shout out sa'yo. Na-shoutout na kita ka ng gumaga ba? Kahit ngayon na naman ulit. Dami kong gawin guys. Ang asawa ko nag-ready na ng kanyang corned beef. What will you cook tomorrow? Corned beef? You will put the corned beef in the crock pot, right? Kasi ang corned beef nila dito guys, laki. Hindi kagaya na, you know our corned beef in the Philippines is only in the can. I will show you the corned beef. Aray ko. So, tomorrow ay Sunday. Naghahanda na yung asawa ko kung anong uulamin namin. Ito yung corned beef nila, oh. Laki. May ano na ito, guys. Hawa, $16. May ano na ito siya, may flake. May taste already, ah. There's already a taste with this. Yeah, timplado na. Kaya mahilig na sila sa ano ba yun tawag? Processed foods. This is already a processed food. Meat. Processed beef na corned beef. Kasi mayroon na siyang mga sahog. Mayroon na siyang mga ano ba? Ayan, no? Basahin ko ha, yan. So, ang gagawin nito ng asawa ko, kukuhanin niya ito, ilagay sa crock pot overnight, right? He will put this in the crock pot overnight. Yan. Ibig sabihin, hindi pa siya luto. Hindi pa siya ready kaunon. So, ilagay mo sa crock pot overnight. Wala ka nang ilagay na tubig o mga sahog-sahog because this is already natimplahan na siya. Natimplahan na, ayan nakalagay yung kung ano mga tinimpla. So, it means to say processed foods, right? Sa atin naman, yung corned beef natin sa lata. So, ito, how many pounds is this? $16, 5.55 pounds. 5.55 pounds. So, it's like more than 2 kilos. More than 2 kilos sa kiluhan natin. Sa kasi, gamit kasi nila pounds. Agay, sa atin naman, ang 2.2 pounds yata yung kung hindi ako nagkamali, 2.2 pounds, 1 kilo. Parang ganun. So, ito, 5.55 pounds, it is equivalent to like 2 kilos and a half siguro ito or 2 kilos and 1/4. Ganyan. So, ilagay ito sa crock pot overnight. Pagka ikinumangan. So, mamayang gabi ilagay niya na ito sa crock pot. Bukas kakainin na namin yan. But this is already like marinated na siya o sa So, cooking instruction, oven. Heat oven to 300 degrees Fahrenheit. Kung i-oven mo. Pero hindi namin i-oven ito. Talagang i-crackpot natin namin ito. Heat the oven 300 degrees Fahrenheit. Kung i-oven mo ha. Kung i-bake mo siya. Remove corned beef from package and place fat side up in 12 by 9 by 2 inch baking pan. Add water until halfway of the sides of the meat. Sprinkle seasoning packet over top. Cover tightly with aluminum foil and bake 3 to 4 hours until fork tender. So, ibig sabihin, fork tender, yung pagtusok mo ng ganito is malambot na siya. Ano na to? So, ayan. Until for slow cooker. So, we prefer slow cooking. Hindi namin ito i-bake, hindi namin i-oven. So, dito kami sa slow cooker, it means like crock pot. Lagay namin sa crock pot overnight yan, nakabukal-bukal lang siya ng dahan-dahan. So, slow cooker. Remove corned beef from package and place fat side up in 3 and 1/2 to 5
5-quart slow cooker. 5-quart slow cooker. Add 1/2 cup of water and sprinkle seasoning packet. Kasi may packet. Is there any packet of seasoning with this? Yes, inside. Inside? Right there in the corner. I didn't see it. Yeah, mayroon sa loob, mayroon siya may packet siya na mayroon siya mga condiments, ayan nakasilupin din siya na naka-condiments siya. Nakasilupin din siya. Ito nakasilupin na ito na makapal tapos may nakasilupin pa sa loob. Nakaplastic pa sa loob ng mga parang mga bilog-bilog na condiments. Yan. So add 1/2 cup water and sprinkle seasoning packet over top of meat. Cover and cook on low for 7 to 10 hours. So overnight. Mas maganda yung overnight na slow cooking. Kaya sa crockpot namin ilagay. So if you know what is crockpot, in the Philippines we don't really use crockpot, but we only use what is that? In the Philippines we don't really use a crockpot. I will introduce to them. We use usually what is the pressure cooker. So this is the crockpot, guys. Kasi dito ganito, crockpot yan. Ayan. Ayan. Makapal ito na mabigat. So ilagay mo itong karne sa loob at i-on mo siya until magdamag. Magdamag. So this is the crockpot pag kami ng mga karne. Crockpot kami, hindi kami sa pressure cooker. Slow cooker yan, guys. Slow cooker. Slow cooking lang. Tapos hindi yan siya pressure cooker. Ano siya? Crockpot na. Slow cooking pot. So, then, add 1/2 cup of sprinkle seasoning packet over top of meat. Cover and cook on low for 7 to 10 hours. High 4 to 5 hours. Ayan, ganon. Stove top. Ganon. Ganon lang siya. So, kung sa oven, pwede. Pero kami, crockpot kasi overnight yan. Okay? So, yun lang ang ating balita sa inyo ngayong araw. Iba-iba kasi corned beef natin sa atin is yung makain mo kaagad, pagbukas mo ng lata, pwede mong kainin, or pwede mo rin lagyan ng patatas at mga onion, at ipaiga-iga mo, or green onion, or spring onion, pwede mong ilagay sa ating, at pwede rin natin ilagay yung ating corned beef sa spaghetti. But this one is really malaki yan. Hindi siya tulad ng corned beef natin na parang giniling-giling. Buo siyang karne, buong karne ba? Buo. So pag naluto ito, slice mo. Hindi siya parang tulad sa atin na parang sabog. Pag naluto ito, slice mo siya ganun parang ham. Pero ang tawag nila corned beef brisket. See? Corned beef brisket. Okay? Bye! So, may natutunan naman kayo ulit, di ba? Kasi ito, wala sa atin. Iwan ko sa mga imported section sa Maynila para hindi ko nga nakita. Kasi corned beef talaga sa atin, nasa lata. So, ito, sinabi ko lang sa inyo para naman ay matutunan kayo ngayong araw kahit kunti. Man lang sa ating pag-uusap. Okay guys, bye-bye! Bye-bye! Ako, sino yung may pira doon mag-donate doon sa may bubuksan yung puso? Tingnan nyo yung account ko doon sa Facebook na mini figurine. Doon yung mga doon yung mga whereabouts ng patient, ang whatabouts niya at yung kanyang situation ngayon, at na doon yung kanyang GCash doon. So, nobody will receive the money but the patient itself, okay? Bye guys! Sana mayroon namang malaawa doon kahit konti. Kahit 500, 100, pwede yun. Hindi mabuksan guys hanggang sa hindi maubos yung may produce yung 300,000. Kawawa. May dalawa pang anak na maliit. Ay, nako. Bye guys! Ingat kayo lahat. Ingat. God bless.